Sabi, ito yung isa pang trip ni Chavit Singson, yung paghahamon niya, no, sa iba't ibang mga sektor at sa religious sectors na magkaroon daw po ng one-time, big-time rally. Kunwari against corruption. Pero, ang gusto niyang mangyari nga dito, lulusubin ng Malacanang. Sabi niya na, we will schedule a one-time, big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization. Yan na naman, religious organization na naman. Siyempre, titirada na naman dyan, di ba? Ang tanong, may mangyayari pa ba? Di ba? Like yung sa, huwag masasaktan yung mga taga-iglesia ni Cristo, pero para sa akin, tama naman na magrehistro tayong lahat. Ako nga, ini-encourage ko ang lahat nung sa bago mag-September 21, and then yung November 30, di ba, na irehistro natin ang ating galit sa korupsyon. Let's together urge the government to act on this. Di ba? Kasi obligasyon nila na protektahan tayo laban dyan sa korupsyon in which they failed. But it's not yet too late, kako. Diba? May 3 taon pa mahigit ang Pangulo. So may magagawa pa siya. Nangako si Digong na eradication ng corruption. Nangako si PBBM nung panahon ng Uniteam campaign period ng eradication or fighting against corruption. Pero may 3 years pa siyang may magagawa pa siya, kako. Diba? At yun nga ho yung ginagawa ng Pangulo ngayon. Talagang sinurpresa ang lahat. Kaya hindi nakapagtataka, kako, na ang Pangulo magkakaroon ng maraming magpapabagsak sa kanya sa pwesto dahil maraming masasagasaan ng mga political allies, 'di ba? Yan ang pangunahin diyan eh. So, at ako natutuwa na rin ako sa Pangulo kasi bumalik rin siya sa dati na yung lesson namin na natutunan niya, na inabot ng tatay niya ay yung sobrang pagtitiwala. 'Di ba? Sa mga alipores. Na yung first 3 years si PBBM, ganun ang nangyari. Itong kanyang mga alipores, nako, kumana ng korupsyon, ng kalalalala. 'Di ba? Mabuti na lamang, may nalalabi pang panahon sa kanya para ito'y harapin at ito'y hinaharap na ng Pangulo. 'Di ba? Mainam ito kumpara dun sa umamin, 'di ba? Tapos walang ginawa. Pinangalanan lang yung mga kongresista, wala nang nangyari, wala nang ginawa. 'Di ba? Ngayon, etong one-time, big-time rally na to, sabi niya rito, lahat inaanyayahan, sabi rito, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, engraft in corruption. Ika niya. Alam mo, wala hong nagmamahal sa korupsyon, maliban na lang mismo yung taong korap. Pero hindi nangangahulugan na papatulan nila ang layunin ni Chavit Singson, yung gusto ni Chavit Singson. What I'm trying to say here ay hindi po magpapagamit ang taong bayan dyan sa trip ni Chavit Singson. Ako man, mas nanaisin ko pa na sumama dun sa mga lehitimong oposisyon, hindi dun sa mga oportunista. Di ba? Hindi. Kapag mga oportunista ganyan, kakampi ka sa una. Kasi may inaasahan na kapalit. At kapag hindi nakamit yung kapalit, titirahin nila ngayon, sisiraan nila. So, ang mali ni Chavit, masyadong madaldal. Ichinika yung kanyang plano. Kung anong ginawa niya kay ERAP, gagawin niya rin kay PBBM. And this is what he's doing right now. Kaya lang again, wala na, panis na kayo sa taong bayan. Hindi na kayo pinapansin. And it's proven. Di ba? Ilang rally na nila, saan napunta yung mga miyembro ng yung FGF na nga lang eh. Ni Commander Dado Tago at saka ni Metran. Ang KOJC. Di ba? Wala man lang makalabas na lansangan. Ilang piraso lang nagrarally. Karamihan doon, bayad pa. Mula sa Payatas, dito sa Barangay Holy Spirit, sa Commonwealth, yan, 3 yung barangay na yan dyan. Ay nako, sabi niya, lahat inaanyayahan ko kayo. Pero magtatanong ako kung kailan yon. Pero dapat daw po ASAP at magmamarcha daw patungo sa Malacanang.
Ang tanong, saan kayo dadaan? 'Di ba? Eh baka hanggang Espanya lang kayo. O kaya hanggang diyan lang kayo sa Armagsaysay. Hindi kayo makapasok ng San Miguel, 'di ba? Kasi yung march ang gagawin nila, lalo na po ngayon, modern day na po tayo ngayon, uso ng teknolohiya, hindi kinakailangan na yung presensya mo nandun ka sa harap ng Malacanang para ikaw ay madinig. Kung talagang ang layunin nila ni Chavit dito ay talagang ipakita lang sa tao, sa gobyerno na ang taong bayan, kung may magpapagamit sa kanya ha, ay laban sa korupsyon, laban diyan sa katiwalian. Pero ang tanong dito, kung yun po ay mass action against those, ba't kinakailangang hingiin ang pagbibitiw ng Pangulo? 'Di ba? Eh siya nga itong unang presidente na lumalaban diyan eh. So, ang kapalit po nito, madidisgrasya ang political alliances nila nationwide. Eh maaaring kay PBBM, wala na po siyang pangarap sa politika. Pero yung kanyang anak, 'di ba? May pangarap yan, yung kanyang mga kamag-anak. So marami ho siyang nasasagasaan sa ngayon. Oh, kita niyo nung siniraan siya ni Amy, ni isa sa kanyang mga kamag-anak. Kahit kapatid, walang nakapagtanggol sa kanya laban sa sinabi ni Amy dun sa rally ng INC. Yun ang sinasabi ko. Ganong kabigat ang ginagawa ng Pangulo para magampanan niya yung kanyang tungkulin na kanyang ipinangako noong 2022 Unity Team Campaign. 'Di ba? Wala. Magmumukha lang kayong tanga itong kampo ni Chavit Singson, itong mga DDS na to. Eh kasi mismo sa ibang mga taong, ibang mga mga DDS, hindi rin naman nila pinaniniwalaan si Chavit eh. Katulad lang din ni Amy. Hindi rin nila pinaniniwalaan. Sinasakyan lang nila for funding na magamit ito laban kay PBBM ang pera. Pero yung layunin, hindi nila sinasamahan. So, di ba? Eh yung rally lang ng September 21, nagbigay na siya ng pagkain eh. Pero ano nangyari? Sabi niya, yung mga releasta, kinain naman daw yung kanyang binigay na pagkain. Yung nasa bus. Pero siya, pinagtabo yan. Diba? Ay nako.